Let us open our Bible on Psalms 25 verse 15. Praise the Lord. Mine eyes are ever before toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Yes. Kung basahin po natin sa Tagalog, ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon, sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silo. So kung meron mang mata na nakakakita sa ating sitwasyon sa mundong ito, hindi lamang literally, physically, materially, visibly, hindi lang yung mga physical, hindi lang yung mga material o yung makikita natin sa ating naked eyes. May mga bagay-bagay na maraming taong hindi nakakaalam na may mga events dito sa sanglibutang ito or activities na gawa ng mga unseen creatures or invisible creatures. Tingnan lang yung nangyari doon sa Qutoy. Isang babae na pinasukan pinoses o pinaglalaroan ng mga invisible creatures. Yung mga fallen angels, yung mga masamang espiritu, palagay natin mga demons. Hindi mo naman makikita yan eh. Pero may mata sa langit na nakakakita. At kung tutuusin, they are harmful. Harmful physically, harmful spiritually, harmful temporarily, harmful eternally. Sila yung naghahatid ng ikasisira ng buhay ng tao physically. Sila rin ang naghahatid ng kasiraan ng mga kaluluwa eternally. Ngayon, kung hindi tayo lalapit sa Diyos na nakakakita nito sa atin dito para tulungan tayo, para gabayan tayo, sino pa ang maggagabay sa atin? Sino pa ang magliligtas sa atin sa kamay ng kaaway ng Diyos, yung dyablo? Kaya, nararapat lamang natin gawin na ang ating mga mata ay palagi sa Panginoon, sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silo. Siya yung magbibigay sa atin ng gabay para anumang silo. Alam mo yung silo? Kung sa Bisaya pa, litag. Kung sa English pa, snare. Walang silo, walang litag, walang snare na ginagawa na walang purpose, walang sadya o walang matawag nating hinungdan. Ang purpose niyan is to catch, para hulihin ka. So, ang dyablo, hulihin niya tayo para makuha niya tayo sa ikakapahamak ng ating kaluluwa. O, di ba, nakatch niya si Eva una, nakatch niya si Adam. Di ba, napahamak sila? Ano ang silo? Ginawa ni serpente o ni Satanas sa kanila. Pain. Anong pain? Yung pinagbabawal ng Diyos. Siyempre, walang silo dito na ginagawa na walang pain. Kung gusto mong mamingwit ng isda, may pain. Kung gusto mong kumuha ng baboy ramo, may pain na ilalagay mo. Kung gusto kang kumuha ng ibon, may pain. So, lahat ng mga snares may pain. Ay wala namang ibang nakakakita nito sa buhay natin sa sanglibutang ito, maliban yung mata na nasa langit, mata ng Diyos. Yung tinatawag na all-seeing eyes, yung nakakakita ng lahat na mata. Kaya kung titingin tayo sa Diyos, siya yung magbibigay sa atin ng direksyon. Siya yung magbibigay sa atin ng instruction. Huwag kang tumuloy dyan.
lumiko ka sa kanan or lumiko ka sa kaliwa. Siya yung magbibigay sa atin ng direksyon para maiwasan natin yung litag, yung snares. Kasi pag nakuha tayo ng dyablo, mapapasakamay tayo niya, maging alipin tayo niya hanggang sa kamatayan ng ating kaluluwa. Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos para walang bitag, walang litag, walang snare na magwagi sa atin na kapakana ng dyablo. Doon tayo lagi tumingin kay Jesus. Doon tayo lagi mag-pray sa Kanya. Doon tayo lagi maghingi ng tulong sa Kanya. Ngayon, maliban na may mga invisible creatures na mga fallen angels na kumikilos dito sa lupa para tayo i-snare, gumagamit din ang dyablo ng tao. Gumagamit din ang masamang espiritu ng tao. Di ba? Nakalagay dyan, they are being deceived and deceiving. Para kasi itong matawag nating, yung pinapakita dyan sa drama sa sanglibutan, yung sumbi. Ang sumbi, pag makakagat yan ng tao, maging sumbi rin. So ganun din ang kasalanan. Ang taong makasalanan, gagamitin niya ng dyablo para magbiktima ng ibang tao, para yung tao maging kasama niya sa katulad na makasalanan. Saan papunta yan? Sa impyerno. Saan papunta yan? Sa kapahamakan. So ang mundong ito, hindi lang mga unseen or invisible creatures na mga fallen angels ang nagbibitag sa atin, pati rin ginagamit nila ang mga taong masasama. Sila yung gagawing instrumento ng dyablo. Kunyari, babae, aakitin ang lalaki para alam nyo na, gagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa utos ng Diyos. O kaya pera para tuksuin ang mga tao, magnakaw na hindi naman dapat gagawin. Pera para mandaya, para mag-corrupt, hindi naman nararapat. So, hindi lamang mga invisible creatures ang namimiktima sa buhay natin. May mga tao rin na gagamitin nila. Basahin natin, Jeremiah 5:26. Praise the Lord. For among my people are found wicked men. They lay wait as he that setteth snares. They set a trap, they catch men. Yan. Tingnan mo, sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Gagamitin ng dyablo ang masasamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Nagbabantay sila, parang tao na nagbabantay sa kanyang litag kung minahuli ba o wala. Sila'y mga lalagay ng silo. Sila mismo maglagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Huhulihin niya. Ilitag niya ang mga tao. Na-assign ako sa Marilog. Hindi ako nag-watchful doon. Baka doon pa lang sa assignment ko, wala, nahulog na ako sa bitag ni Satanas. Ginamit lang yung katulong ng membro natin doon, na Dera family. Nung palabas na ako sa karsada para maglaba, sumabay siya sa akin para maglaba din. Alam mo naman ang labahan doon, malayo sa mga tao, parang paraiso. Doon ka sa karsada, magbaba ka doon sa maraming mga punong kahoy, mayroong batis doon na maliit na parang fountain. Doon ka maglaba. So, snare yun bilang isang lalaki. So, binigyan naman ako ni Lord Jesus Christ ng direction sa langit. Hoy, Chito, tanungin mo yung babae kung saan siya maglaba at ilan ang labahan dyan. Tinanong ko, Sister, pila ka buok labhanan diri sa Marilog? Duha, brother. Isa sa wala, isa sa tuo. Asa man ka manglaba? Sa wala. O sige, digto kusto. O di na kaiwas ako sa tukso.
So, ang ibig sabihin niyan, kung mag-prayerful tayo, watchful tayo, merong magtitik tayo doon, merong Diyos nakakaalam sa kilos ng dyablo. Gagamit siya ng mga tao na hindi nila alam. Sila pala ay naging link na sa tukso ng isang tao. Kaya, marami dito sa mundong ito na mga bitag, litag, mga snares para tayo i-catch sa makuha ba tayo sa kamay ng dyablo. So, kailangan talaga natin ampo pirmi. Bago mo gawas, Lord, balota mi sa imong bala ang dugo. Lord Jesus, ayaw mi itugyan sa temptasyon. Lord Jesus, huwag mo kaming ipasubo. Proteksyonan nyo kami, pagtibayin nyo kami, gabayin nyo kami. Kayo ang nakakakita anong nasa unahan ng mga snares. Hugutin nyo kami doon, huwag nyo kaming isubo. Basahin natin yan. Psalms 31 verse 4. Praise the Lord. Pull me out of the net that they have laid privately for me, for thou art my strength. Yan. Pull me out of the net that they have laid privately for me. Privately, anong privately? Secretly. Privately, ibig sabihin yan, hindi halatado. Siyempre, maglagay ka ng snare, yung hindi halata. Para yung gusto mong makuha, malipat. O di makuha siya kasi hindi niya alam. O ganun din ang masamang espiritu. Nangyari na yan sa experience ko sa Manila. Bumisita ako ng uncle ko. Gabi na, sige Chito, ito yung kwarto mo, diyan ka matulog. Pasok ako doon, hindi ko alam, kwarto pala ng mga babae. Kwarto ng adopted niya na babae, kasama yung katulong na babae. Pagpasok ko doon, naka-90. Alam niyo namang 90. Pag sinabing 90, 90, suot yan ng babae na matulog na walang mga bara sa katawan. At almost transparent yan, sabihin ko sa inyo. Para akong pinasok sa bitag. Pero sino ang nag-pull out sa akin sa tukso? It is God. Praise the Lord. It is Jesus. Huwag mong ihiwalay yung paningin mo sa Diyos. Hindi kaya ang paningin mo nandoon sa bagay na doon ka magkakasala. Ilikay ang mata. Kasi ang mata ito yung pinaka-receptive. Ano yung receptive? Parang kamera yan eh. Kung saan nakatuon yung mata. Dikit ka agad sa mata yung object. Papasok agad yan sa system ng utak hanggang sa puso. Hindi mo mapigilan yan. Pag hindi mo na-resist yan, dadalhin ang katawan mo sa isang direksyon na hindi nararapat. O kaya, sabi dito, doon tayo tumingin sa Panginoon. Kahit hindi natin nakikita ang Panginoon, yung isip natin, yung imagination natin, Lord, prayerful ka. Help me. Jesus, control me. Lord Jesus, huwag mo hayaan ang masamang espiritu ang manaig sa kwartong ito na makatulog ako ng mahimbing na walang mangyayaring tukso na manaig sa akin. Ang gawin ng Diyos, balutin ka sa dugo niya. Parang wala ka lang kasama doon, ang makatulog ka na, pagising mo sa umaga, praise the Lord. Kalabas ka na. Na walang anumang nangyari. Siya yung mag-pull out sa atin. Praise the Lord. Makaka-escape ka. Kaya nga, pull out. Sabi dyan, ilabas mo ako sa tukso kung baga. Kaya, napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Pull me out of the net that they have laid privately. Hindi halata, sikreto. For thou art my strength. Siya yung lakas natin. Sa pakikipagpunyagi, tayo ang manaig sa tukso. Hindi ang tukso ang manaig sa atin. Meron pang minsan na hindi mo alam. Nandiyan ka na sa bitag. Nandiyan ka na sa snare, pero kaya ka pa rin ng Diyos
tanggalin dyan. Basta prayerful ka. Basahin natin. Psalms 124, 7 and 8. Praise the Lord. Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers. The snare is broken, and we are escaped. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Yan. Nangyari yan kay Peter. Si Peter nahuli, kinulong. Pero ang kulungan, bumukas. Ang gwardiya nabulag. Ang talikala na kadina naputol. Ang mga pintuan na 4 na pintuan papuntang syudad, kusang bumukas. Kung isipin natin yan, ma-aplikar natin yan, ma-apply natin yan sa ating buhay, sa totoong buhay, na napakaraming mga pagsisikap ng kaaway kung paano kanya makulong sa kasalanan. Pero kaya ka ng Diyos palayain na hindi ka magpakailan pa man mabihag ng dyablo. Ngayon ang tanong, sino ang kayang bigyan ng Diyos ng direksyon, ng instruction para siya ay makatakas sa tukso? Meron yan eh. Kasi minsan may mga tao, bigyan mo na ng instruction, binigyan mo na ng admonition, binigyan mo siya ng advices, nahuhulog pa rin sa pagkakasala, nahuhulog pa rin sa tukso, nahuhulog pa rin sa kamay ng dyablo. Bakit? Pride of life, mapagmataas, ayaw magpakumbaba. Matigas ang ulo, hindi marunong makinig. Kaya sila, sino ngayon ang mabigyan ng instruction ng Diyos para sila makalusot sa tukso? Dapat ganyan yung ating ugali. Basahin natin sino-sino sila. Basa 2 Timothy 2:25 hanggang 26. Praise the Lord. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Ayan. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. See, ikaw na mag-advise, gawin mong meek para yung tao na yan magkaroon din ng meekness, makarecover din siya. Praise the Lord. Meekness to meek people. Para magsisi, wala namang taong magsisi kung di siya meek. Wala naman ding pamaraan na matouch yung puso para magpakumbaba, kundi yung mag-a-advise na meron ding kapahinuhuran. Meekness. Kaya, tinan mo si Lord Jesus kung magbigay ng mga instructions. Very meek ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Para sila makarecover. Alam niyo yung mga advices ni Lord Jesus sa kanyang mga disipulo? Di ba, meron siyang sinabi, watch and pray. Kaso natulog sila. Meron bang watch na natulog? Pag sinabing watch, magtukaw. Walang nag-watch na nakapikit ang mata tapos maglapit mo sa tainga mo sa ilong, marinig mo yung ganon. Hindi. Pag sinabing watch, awake. Gising yan. Tapos yung mata nakadilat yan para magbantay. And pray. So yung mga snares sa sanglibotang ito, kailangan talaga natin yan. Mag-watch talaga tayo. Magbantay. Para kang driver. Tingnan mo yung babae na nag-drive dyan sa may Kidapawan, na aksidente. Yung nagbibinta ng lansunis at rambutan sa tabing daan, yun ang nabundol niya. Nakapayong ng, alam mo yung payong na malaki na colored, tapos may karton box, may mesang maliit, may upuan. Nagtitinda lang yung babae sa tabing daan. Ang layo ng mga sasakyan kung doon sa gitna yan dumadaan. Yun ang nabundol niya.
Talsik yung babae, patay talaga. Yun namang sasakyan niya na crosswind, nahulog sa kanal. After nabundol niya, nagising siya. Pagbaba niya, iyak ng iyak yung driver. Ay, ganito pala ang nangyari. Nabundol ko pala yung vendor dito. Nakatulog ako. In-interview siya. Ma'am, paano nangyari nakatulog ka? Nasa isip ko na magtabi ako sa daan para yung power nap ba yan? Yung bang bigla lang ka na ba? Yung magpahinga ka muna tapos tulog ka muna kahit 30 o 1 hour, 30 minutes to 1 hour. Inisip niya na yon, kaso nalimutan niya na antok siya, nakatulog na siya habang nagdadrive. Yung kanyang sasakyan tumabi ng kusa na hindi niya alam, unaware siya, nabundol niya yung vendor. Patay. So, ang sinabi diyan, mag-watch tayo para alam natin ang ating direksyon. Watch and pray. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 6:4 and 5. Praise the Lord. Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids. Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler. Yan. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata. Magpaidlip man sa iyong mga talukap mata. Huwag mo talaga. Kung nagda-drive ka, huwag ka talagang magpatuloy mag-drive pag naidlip ka. Tumabi ka, matulog ka muna. I-condition mo muna yung mata mo. Huwag kang mag-drive. Yung buhay natin, it is like driving your life to a destination. Ang buhay natin para tayo nagmamaneho, para makarating tayo sa destinasyon natin. Spiritually, para hindi tayo ma-aksidente, hindi tayo mahulog sa kapahamakan. Kondisyon mo yung mata mo. Bago ka maglabas ng bahay, pray ka muna, Lord Jesus, alam ko maraming mga masamang espiritu sa labas, balutin niyo ako lagi ng inyong banal na dugo. Para kondisyon yung isip, puso ko na makaiwas ako sa lahat ng mga bitag ng masamang espiritu. In Jesus' name, Amen. Paglabas mo, watchful ka na. Paglabas mo, prayerful ka na. Lahat ng mga tukso na madadaanan mo, naiiwasan mo lahat. Nakakauwi ka sa bahay na walang mga seducing, enticing, evil spirit na kapatong sa utak mo. Kasi naging watchful ka at prayerful ka. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata o magpaidlip man sa iyong mga talukap mata, lumigtas ka na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon sa kamay ng mamimitag. You see? Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Alam mo anong ibig sabihin na hindi ka tulog sa isip at sa mata mo? Merong word yan na isang na mag-describe niyan. Yan ang gusto ng Diyos lagi sa atin. Ano yan? Basa. 1 Peter 5:8. Praise the Lord. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Ayan. Sober. Hindi ka lasing. Sober. Hindi ka hilo. Sober. Hindi ka parang napapraning. Hindi. Sober, nasa normal ka. Condition ka na isip. Vigilant meaning to say, mapagmatyag ka. Alam mo, meron akong nakilala na pastor na rider ng big bike. Kasi ang negosyo niya, siya yung nagre-remap ng mga big bikes. Ang mga customer niya, galing Cotabato, galing mga government officials, mga mayayaman. Hindi ka naman magkakaroon ng big bike kung wala kang milyon . O yun ang siya, meron ding big bike. 900cc. Pinakita niya talaga sa akin yan nung nagbisita kami ni Pastor RJ. Sinakyan pa ngayon ni Pastor RJ pero naka-stand lang siya pagsakay ni Pastor RJ. Si Pastor RJ mahilig din ito ng motor.
Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor Chit, napatakbo ko na itong motor ko in the speed of 270. 270. Wow! Para ka ng eroplano niyan bago mag-take off. Kulang na lang ng kunti. Lipad ka na niyan. Dinescribe sa akin ng pastor, paano niya gagawin yun. Ginawa niya yan dyan sa yung Munti Vista Tumungkayo. Tuwid yan eh. Ang ginawa niya, kailangan yung mata mo nandoon sa mga 10 kilometers. Tingnan mo doon kasi ang bilis ka magdating doon. Seconds lang, nandoon ka na. Kailangan nandoon yung mata mo. Kunting ano lang dyan, huwag kang magkumpiyansa, patay ka talaga. Isa lang pagkakamali mo. Pero pag tama ng 270, wala na. Sabi niya, okay, nakuha ko na yung target ko. Kahit once in a lifetime ko lang gawin ito. Pero grabe yung tingin niya sa malayo. So ganun din sa buhay natin, yung paningin natin nasa malayo. Kailangan makarating tayo na buhay. Makarating tayo sa finishing line na matagumpay na makarating tayo sa langit. So, kailangan sober ka. Kailangan vigilant ka. Kasi yung ating kaaway parang roaring lion. Alam mo, pag dinescribe ang lion na roaring lion, hindi yan natutulog na lion. Hindi rin yan relax na lion. Pag sinabing roaring lion yan na kung sa Bisaya pa nagangulog, nagapangita og unsay iyang makaon. Gigutom na. Nakarinig na kayo ng lion na roaring lion? Punta kayo ng zoo. Pumunta kami ng Canada. Pumunta kami sa zoo ng Canada, sa Calgary. Pag magsigaw yung lion, buong area ng zoo makarinig. Ay, grabe talaga. Tapang talaga. Yan ang roaring lion. Gutom na yan. Humihingi na yan ng pagkain. So tayo, be sober, be vigilant kasi si Satanas, gutom lagi yan. Mahanap yan kung sino yung biktima niya. So, driving, sober ka dapat. Sabi dyan, minsan may makita kang karatula dyan na ginagawa ng gobyerno. Hindi lamang sasakyan ang dapat kondisyon sa pagbiyahin ninyo, pati ang driver dapat kondisyon. Huwag kayong magbiyahe na galing kayo sa party at nakainom kayo. Baka hindi na kayo makarating sa inyong uuwian. Huwag kayong mag-drive na galing kayo sa lasing tapos natulog kayo. Wala kayong relax. Hindi kayo nakarelax. Puyat kayo. Meron pa kayong hangover. Huwag kayong mag-drive ng ganon. Hindi kayo sober. Baka hindi kayo makarating. Tingnan mo yun si Mayor Caubang ng Baganga. Na-aksidente yan sila. Paano yung driver nila na hinire nila, hindi nagsalita. Meron palang hangover. Nag-attend pala ng birthday party sa gabi na yan. Siyempre, lasing. Pagkabukas, nag-offer na mag-drive. May hangover pa. Dito, sa Tugbok. Merong purlon dyan na naka-parking. Tumabi yung sasakyan nila na dinadrive. Si ex-mayor Caubang nasa likod, yung misis niya, si Mrs. Helen Caubang nasa harap. Bundol nila yung purlon. Buti hindi sila namatay. Or else, diretso na sila sa purlon. Buhay sila. Napriyahan natin dyan sa Davao Dock. Miraculously. Pero yun nga, bali yung rib ni ex-mayor Caubang. Si Ma'am Helen naman, tabas yung dito. Halos maputol yung liig doon sa salamin ng windshield. Paano yung driver nakatulog? Hindi sober-minded. Kaya sa buhay natin, we are like driving for our destiny to eternal life. Kailangan lagi tayong watchful and prayerful. Praise the Lord. So, hindi natin alam kailan babalik si Jesus. Hindi natin alam anong mangyayari sa buhay natin, kailan tayo kukunin. Kailangan worthy tayo lagi. Last verse, pakibasa.
Luke 21, verse 36. Praise the Lord. Watch ye therefore, and pray always, that he may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Yan. Always natin ito gagawin. Alaala niyo yung istorya ng, alam niyo yung tao na nagdadala ng malaking karwahe. Tapos may kabayo. Tapos ang dami niyang binibenta. Yung naglalako dyan saan makarating. Merong kaldero, merong sundang, merong nigo, merong walis. Ay, grabe yung kanyang tindahan na parang karwahe. Ngayon, lahat ng lugar na pinupuntahan niya, bago siya matulog, mag-pray sa Panginoon. Yung pala, ang mga magnanakaw, ang tagal nang nagsunod-sunod sa kanya para nakawan siya. Kaso hindi sila makanakaw dahil pagtingin nila, nakabalot ng matataas na wall yung kanyang area kung saan siya natutulog. One day, isang araw, sa pagod siguro niya, hindi na siya nakapray. Nagtaka yung mga magnanakaw, uy, bye, na buslot ang wall niya. Makasunod man tana. Pumasok sila, nanakawan siya ngayon. Nung nanakawan siya ngayon, doon niya na-realize, yung araw na yan, kung kailan siya nanakawan, nakatulog siya, hindi siya nakapray. Kaya ang prayer natin, lahat-lahat, always, wag na natin itong hintuan. Watch and pray always, that ye enter not into, watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape in all these things. Ano yung all these things? Lahat ng mga temptations, snares, lahat na magbiktima sa atin, maka-escape tayo dyan. Kailangan lang natin ng watch and pray always. Ano pa? That ye may be accounted worthy to stand before the coming of Jesus Christ. Buhay ka man, marapture ka. Praise the Lord. Yan ang dahilan bakit tayo maging sober. At yung mata natin nakatitik lagi sa Diyos. Pray ka ng pray. Paano mo ititik yung mata mo sa Diyos? Alangan maglakad ka dyan, lagi ka nakatingala sa langit. Alangan mag-drive ka dyan, lagi ka magtingala sa langit. No, ang ibig sabihin yan, pag sinabing nakatitik yung mata mo lagi sa Diyos, yung concentration mo sa prayer lagi nakakonect sa Kanya. You are being connected, your mind, your heart, everything to God in heaven. To God be the glory. Kaya, iingatan tayo ng Diyos lagi. Gagamitin tayo lahat ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.